Meron po isang kwento. At alam ko narinig yun na ito dahil naikwento ko na rin sa inyo ng una. Isa po siyang leader ng Prussia, Germany. Ang pangalan niya ay si Frederick the Great. Si Frederick the Great, tinawag siyang Great sapagkat napakaraming digmaan ang kanyang naipagtagumpay. Kasama ang kanyang mga magigiting na sundalo ng mga Prussians. Ngunit may kapintasan ang dakilang taong ito dahil siya po ay mahilig manlibak. At isang araw, sa isang pulong, siya po ay nanlibak kay Jesus Christ. At dahil sa kanyang panlilibak kay Jesus Christ, umugong sa buong kapulungan ang tawanan. Ngunit mayroon siyang isang general na ang pangalan ay si von Zilan, isa siyang Christian. At sa kanyang narinig na ito, tumayo siya ng buong tikas at buong tapang na nagsalita sa harapan ng kanyang hari. Nang sabi niya, "Kamahalan, alam ninyong wala kong kinatatakutang digmaan, wala kong kinatatakutang kamatayan. Nakipagdigma ako ng 38 digmaan na pawang ipinagtagumpay ko alang-alang at para sa inyo. At ako'y matanda na. At ako'y paroroon sa presensya ng makapangyarihang higit kaysa sa inyo. Ang Panginoong Jesucristo kong tagapagligtas na iyong nilalapastangan. Iginagalang kita bilang aking hari na isang matandang nagmamahal sa aking tagapagligtas sa dulo ng walang hanggan." At siya'y umupo. Tumayo itong haring si Frederick the Great at nanginginig ang boses at nanginginig ang buong katawan. Na sumagot, ang sabi niya, "General von Zilan, ipagpaumanhin mo, ipagpaumanhin mo, ipagpaumanhin mo." Paano nakuha ng taong ito ang katapangan na tumayo sa isang makapangyarihang hari na maaari siyang papatay sa masagaling? Paano niya nakuha ang katatagang ito? Mga kapatid, nais kong magbahagi ng talata sa Biblia sa Ephesians chapter 6 na nagtataglay ng isang malakas na katotohanan na dapat nating suriin kung paano tayo maging malakas na Kristiyano sa ating pananampalataya sa Panginoon. Nais kong basahin ito, isang napakaikling talata, ngunit may kapangyarihang makapagtuturo sa atin paano tayo makapagpatuloy maging malakas sa ating Panginoon. Ganito po ang sabi. Ito'y huling pangungusap si Pablo sa kanyang mga kapatid sa Ephesus. Kung paano niyang itinuring na parang mga sundalo na sa kabila ng kanilang mga spiritual gifts, sa kabila ng kanilang kaalaman sa katotohanan, kalaguan, ay kailangan pa rin nilang magbantay at isuot ang baluti na kaloob ng Diyos at magpakatibay. At ito ang sabi niya sa verse 11. Sa kahuli-hulihan, verse 10, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo'y manalangin.
Panginoon, gaya po ng aming nabanggit kanina, maring sa loob ng 1 oras at 30 minutong pangangaral, isang parirala lamang, Panginoon, kumisa ng kailangan namin upang marinig namin ang iyong tinig. At ngayon po, isang dakilang talata ang iyo pong ipapayag sa amin at tulungan niyo kaming maunawaan ito sa tulong at lakas ng inyong banal na Espiritu, upang kami ay makapagpatuloy sa kalakasan ng pananampalataya sa aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. So Ephesians chapter 6 verse 10 ay katotohanang magpapatibay sa mga Kristiyano, sapagkat taglay nito ang dalawang katotohanang dapat nating panghawakan as Christian. At kung hindi ka pa Kristiyano, kailangan mo munang isuko ang buhay mo kay Kristo at yaking mayroon kang tamang relasyon sa Kanya, upang sa gayon ang iyong pangahawak ng katotohanan ito ay hindi moral, kundi ito'y isang lakas bilang ligtas na tao. So anong dapat o anong dalawang katotohanan ito na napakalagang dapat natin panghawakan? Ito po ay napapaloob sa dalawang utos. Dalawang utos. At ang unang utos, be strong in the Lord. At ang ikalawang utos, be strong in the strength of His might. Be strong in the Lord and be strong in the strength of His might. Una po, ang sabi ng talata natin binasa, be strong in the Lord. Na napakalaga po ang tenses sa Greek. At tulad ninyong banggitin ko lamang ang tense na ginamit dito. Ito po ay nasa present passive imperative. Ito po ay kasalukuyan, ngunit passive na utos. Ang utos po dyan ay be strong in the Lord. Nang ibig sabihin po ng passive ay wala kang ginawa kundi ikaw tagatanggap ng kalakasan. Like for example, sa halimbawa sa Greek ay ganito, the boy was hit with the ball. Yung boy ang siyang tumanggap nung tama ng bola. Hindi siya ang gumawa, kundi siya ay tagatanggap. Yung pong ibig sabihin ng passive. Yung kalakasan dito ng ating pananampalataya ay nasa Panginoon. Hindi natin ito pagsisikap, palakasin natin ang ating pananampalataya, palakasin natin ang ating buhay, palakasin natin ang ating relasyon kay Kristo, kundi ang ating pong object ng ating pong kalakasang espiritual ay nasa Panginoon. Now, gusto kong magbigay ng ilang mga talata upang maunawaan natin ito. Kaya lang sinabi ko, hanggat wala kang tamang relasyon kay Kristo, hindi mo magagawang magpakalakas sa Panginoon. Sapagkat ang magiging gawa mo, magpakalakas ka sa iyong sarili. Na kapag ikaw ay isang Kristiyano na, ang Panginoon ang siyang tagapagligtas mo, siyang nagligtas, and mayroon siyang pangako sa atin. Kaya ang object po ng ating faith is the Lord and to His promises. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 5, love not the world, or do not love money, do not be covetous, for my promise po. The promise is, I will never leave you nor forsake you. Yun po yung promise. Natignan natin mga halimbawang talata na makapagbibigay sa atin ng unawa ng tinatawag na be strong in the Lord. Hindi yung ikaw gagawa, kundi maging malakas ka sa Panginoon at sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Like for example, Romans 4:20. Ganito po ang sinabi sa Romans 4:20.
Ito'y tumutukoy kay Abraham at kay Sarah na sila'y matatanda na, wala na silang kakayanang magkaanak. Si Abraham ay matanda na, si Sarah naman ay baho. Pero ang sabi po sa 20, gayon man, hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. There, nakita yung promises of God, yung promise of God, sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluwalhati niya ang Diyos. At lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako, kaya't ang kanyang pananampalataya ay binilang na katuwiran sa kanya. Now, hindi siya gumawa ng pananampalataya, kundi siya ay pinalakas sa pangako ng Diyos. Yung kanyang faith nakadepende sa pangako ng Diyos. Sa Diyos at sa pangako. Ikalawang example, Philippians 4:13. Ito'y kadalasang ginagamit ito kapag nakakaharap sa aswang. I can do all things through Christ who strengthens me. O di kaya, pagka mayroong bubuhating mabigat na bagay, kaya ko yan, I can do all things through Christ who strengthens me. Now remember, the context is, si Pablo, mayroon siyang intimate relationship with Christ, na siya ay niligtas ng Diyos at ang Panginoon ay may pangako sa kanya. Kaya nga sa lahat po ng ginawa ni Kristo sa kanyang buhay at sa pangako ng Panginoon kay Pablo, anumang circumstansya, anumang situations mayroon siya, lumubog man siya sa karagatan, maggutom man siya, binugbog man siya, he can do all things through Christ na nag-save sa kanya and nag-promise sa kanya that I will never leave you nor forsake you. Kaya ang sabi sa 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ang Diyos ang nagpapalakas sa kanya, hindi siya nagsisikap magpalakas. Yan po yung passive. Because of that relationship with Christ and because of God's promises to Paul, yun ang nagpalakas sa kanya. Yun ang nagpalakas sa kanya. Then thirdly, 2 Timothy chapter 4 verse 17. Ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko, at ako'y pinalakas niya upang sa pamamagitan ko ay ganap na may pahayag ang mensahe upang mapakinggan ito ng lahat ng mga hitil. Kaya't ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Na si Pablo, bagamat sa bingit ng kamatayan sa kanyang pangangaral, alam niyang maraming gustong pumatay sa kanya, maraming naiinggit sa kanya mga kapwa-kapatid, marami pong gustong sumira sa kanya, pero yung pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. And Matthew 28 verse 20, na lo, I will be with you until the end of the age. Tumayo sa tabi ni Paul. At dahil doon, yung pangako ng Panginoon na tumayo sa Panginoon sa kanyang tabi, yun ang nagpalakas ng kanyang panampalataya. Kaya siya nagpatuloy sa pangangaral. Passive po. Now, meron tayo ritong bisita. Pentulot na gamitin ko ito at yung aking minamahal na manugang. Sila yung mga accountant ba? Sorry? Okay ba? Pero, lahat kayo nasa bangko. Hindi. Okay. Pero lahat kayo may trabaho. Dahil sa profession. Okay? Dahil sa profession. Sa akin lang, ginamahal na manugang. Sa isang accountant. At yun ang palagi ko sinasabi ng anak ko, mag-aral kayo. Dahil yung pinag-aralan nyo, hindi rin kailanman mawawala. Hindi alisin sa inyo. Mabagyo, maunos, malindol, mabiyak ang lupa, hindi mawawala sa iyo. So, sa tuwing kayo nahihirapan, kung walang trabaho, hindi sila mangingipanalo, may nagpapalakas sa kanila. Like for example, yung aking anak. Bakit siya? Anong nagpapalakas sa kanya? Yung profession niya. Hindi pa mawala sa kanya. Ano mga oras pwede siya mag-apply sa anumang bangko? Anumang mga establishment, pwede siya mag-apply because of that profession. Kung kay karpintero, kung nanirodap, hindi mawawala sa kanya. Ang nagpapalakas sa kanya ay yung kanyang katungkulan as
carpenter. Ang papalakas sa aking anak, maging yung aking busong anak, ay yung kanilang profession. Hindi mawawala ito sa kanya. Taglay lang nila yun eh. So dahil taglay nila yun, sa tuwing sila yun, mayroong problema, hindi sila mapanghihingaan, kundi yung kanilang taglay na nagpapalakas sa kanila. Asawa ko. Ilang beses ako pinasabihin ng, Papa, alalahanin mo kung ginawa ng Panginoon sa iyo. Bakit kami kakal niya? Yes, sa iyo. Nakala ko ako lang may ganung, minsan ayaw ko lang tumayo, ayaw ko lang mag-preach. There, even Spurgeon and Martin Luther, alam nyo, every Sunday, may pangyayari sa buhay nila na talagang depressed sila, discouraged sila, ay pinukuha sila ng mga deacons para dalhin sa church para mag-preach. Pero ang sabi ng Kristo, tandaan mo yung ginawa ni Kristo sa iyo. Sino ka noon? Kung gaano ka kasama, kapag-bago. At dahil doon sa ginawa ni Kristo, yun ang nagpapalakas sa atin. Yun ang nagpapalakas sa atin. Now, tayo man, minsan nawawala yung pag-ibig natin doon sa ginawa ng Diyos sa atin. Kailan yun nangyari? Ano yung turning point ninyo? Na nakita ninyo na tapat ang Diyos. Ano yung bagay na nagpapaako sa inyo? Ano yung relasyon? Kailan? Hindi natin masabi ko ng petsa, pero nangyari. Ellis, nangyari. Hindi lang alam kung kailan, pero nangyari. At yung pangyayaring yun, yun ay hindi mawawala sa iyo. Every time naharap ka ng anumang problema, yun ang papalakas sa'yo. Sa iyong asawa, sa aking asawa. Pag may problema sa kinarap na wala siya, tulad nung nandun ako sa Saudi, bakit ako magtatrabaho for 4 years? Ano nag-motivate sa akin? Yung pag-ibig ng aking asawa, pag-ibig ng aking anak, hindi mawawala. Ganon din kung taglay mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at may pangako siya sa kanyang mga salita, yan ang magpapalakas sa atin sa lahat ng ating mga kinaharap na problema. Pero kung wala kang tamang relasyon kay Kristo, ano magpapalakas sa iyo? Ikaw ang gagawa ng kalakasan. Maghihilo ka. Maghihilo ka. Ay pong utos ito, be strong in the Lord, meaning to say, passive. Magpalakas ka sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Yun po ang ibig sabihin. At ang kalakasan ito ay hindi ito automatic gaya ng ating pag-aaral na. Napagamat may pakinabang kaunti ang physical fitness. Ang pinakamalaga ay ang spiritual exercise. Kahit ano bang ganda ng katawan mo, kahit sino ka bang sikat sa mundo, dahil magandang hubog ng katawan mo, pero kung wala kang tamang relasyon kay Kristo, wala kang tamang exercise sa iyong spiritual life, you are nothing. Kailangan dito pag-uubo. Kailangan lumalago tayo sa ating tiwala sa ating Panginoon at sa kanyang mga pangako sa atin. Yun ang nagpapalakas sa atin. Alam niyo nung araw, isa, nung unang anak ko namin, si Ramil, yung aming panganay, na tinawag na putla. Kasi malaki yung mata, kasi 7 months lang eh. Tapos pinagpetakan ko ng doctor siya, pag nagpapakain ako. Pero di ba, nung hindi pa ako siya sugaran ako, lahat ng kalirahan sa San Lazaro at sa Santa Ana, andyan ako palagi. Merkules, Malinggo. Tapos, minsan wala akong pamasaya, maglalakad. Talo. Lungkot na lungkot ako. Kasi ginagawa ko talaga ng araw, nung naging manager ako dyan sa kumpanya, nagsusunod talaga ako para lang manalo. Maganda siya manalo para pagpapabali sa mga empleyado. Kasi bagsak yung kumpanya namin, wala na talaga sila masusweldo. Kaya naghihintay yung mga tauhan namin. Kahit gabi na, alas 7, pagdating ko. Kasi alam nila makakabali sila. Pero isa na talaga. Mamumuhunan ko ng 50. Pag-uwi ako mga 600, hindi nakabali na sila, 1,000.
Pero ano ba, sa tinuya kong tanunan, ang nagpapalakas ng lungkot, nagpapasaya, yung anak ko si Romeo. Ay, kuya anak ko, hindi nakapinuya. Nakalimutan ko doon na. Kahit ano pang problema ninyo, kung alam nyo, mayroon kayong tamang relasyon kay Kristo. At kayo'y sumusunod sa pangako ni Kristo. Nalakasaya. Be strong in the Lord. So, ganito ang spiritual strength na kailangan natin. Sino? So, sino yung mga malalakas? Mga Kristiyano. Well, sino yung tinutukoy na malalago? Kaya nga, kung sila mayroong tamang relasyon kay Kristo, nakukuhaw silang palagi na lumakas sa mga pangako ni Kristo. At ang mga pangako niyan ay makakamit mo sa iyong personal devotions at sa iyong pakikinig ng mga mensahe sa tuwing mayroong pangangaral. Yun po yung pagpapadagdag, pagpapalago ng ating kalaman. Sa tuwing nakikinig tayo ng mensahe, lumalago tayo. Naalis natin yung nakakaharang sa ating spiritual growth. Tumitibay tayo. Tulad si Paul, ang sabi sa Acts chapter 9 verse 22, sa kabila ng mga persecutions, sa kabila ng kabataan ni Pablo Palitos panampalataya, pero ang sabi ni Luke, may sulat ng Acts, sa verse 22, ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa karangal si Saulo, at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damascus sa pagpapatuloy na si Jesus ang Kristo. Lalo pa siyang naging makapangyarihan. Bakit? Lagi siyang napapalakas sa kanyang relasyon kay Kristo. Lagi siyang napapalakas sa mga pangako ng Kristo. Be strong in the Lord. At sino itong mga lumalago? Ito yung mga taong natututong kumain ng matitigas na pagkain. At sino yung nakakain ng matitigas na pagkain? Yung laging nakakarinig ng manitibay na doktrina ng aral. Like for example, election. Ayaw ba tanggapin ng mga Kristiyano yan, ng ibang Christian, quote-unquote, Christian for 20, 30, 50 years, at kapag nakarinig sila na God's elect, yun lang kaya yung liligtas, hindi na kaya yun. Hindi na kaya kainin yun. Bakit? Kulang sa pagkain. Kulang sa exercise. Sa spiritual. Kayo ba naniniwala kayo nang ililigtas ng Panginoon ay ang mga elect lamang niya before the foundation of the world? Of course. Dahil lagi nyo napapakinggan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi noong puro-puro ng mga maral. So sino yung nakakain? Alam nila yung what is good and what is bad. Yung mga manlago. Yung hindi mo manlago, kahit bad na, ginagawa pa rin. Yung sinasabi mo kanina eh. Maraming mga Kristiyano na talagang naniniwala intellectually, talagang kino-confirm nila that they are Christians and that they believe in Christ, and yet, may ginagawa nila kaysa anong paniniwala. Pagdating sa pagsamba, wala, maraming dahilan. Pagdating sa devotion, wala, dahil maraming dahilan. Ganun ba yung Kristiyano? Ganun ba yung mayroon siyang kalakasan mula sa Panginoon? Hindi siya naniniwala. Ang isang totoong Kristiyano, nakibay sa salita. Nag-aaral ng salita. Tumatanggap ng salita. Nag-aaral ng Panginoon. Hindi palaging, alam ko na yan, dancing, praise the Lord, hallelujah. Hindi naman ako for 30 years, for 35 years. At sino yung mga manlarupa? Yung mga unbothered na mga Christians when it comes to false doctrine. Alam nilang, meron silang discernment, meron silang wisdom, paano na makilala kung ito'y tamang aral o hindi. Nagbabad sila sa salita ng Panginoon.
Tingnan niyo turo ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 14. Context dito sa verse 14 na sabi niyo, huwag na tayo maging mga bata. Ito po ang bakit sinabi ni Paul nila, huwag na tayo maging mga bata, maging mature na tayo dapat. Na paano maging mature? Ito ang sabi sa verse 11. Pinagkalooban tayo ng iba't ibang mga apostol, iba yung propeta, iba yung evangelista, iba yung pastor at mga guro. Ang gusto lang nito, guro, ang iba. Ang gusto, pastor lang, iba yung evangelist lang. Ang iba naman ay ganito lang, yung kwento-kwento lang. Pero sabi rito, nagtigay ang Panginoon ng ministry na yan. Ang sabi, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Ihanda ang gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. Nakita niyo, ang layunin po ng Kristyanismo ngayon sa ating buong daigdig ay hindi po manatiling iba-iba ang layunin ng Diyos. Kundi lahat ay magkaisa sa isang pananampalataya. Sinasabi ng mga tao, isa lang naman tayo, isang Diyos lang ang ating sinasamba, isang pananampalataya. No! Dahil kung nagkaisa tayo sa Diyos natin sinasamba, nagkaisa tayo sa pananampalataya, dapat hindi tayo nagkakasalungatan. Kaya itong yung hinahangaan ko sa mga Reform Baptist. Dahil mapunta ka sa Amerika, mapunta ka sa Africa, mapunta ka sa Ilonggo, pare-pareho po ang kanilang pananampalataya. Walang pagkakaiba. Hindi ko lang iba. Iba, banging in the spirit, iba, laughing in the spirit, iba naman, prosperity. There's only one gospel. Ano sabi rito? Upang dumating tayo sa pagkakataong magkaisa tayo sa pananampalataya. There is only one faith, one God, one love. Dapat. Kaya sabi sa 14, tayo huwag nang maging mga bata na itinatangay-tangay na mga alal at dinadala-dala ng bawat hangin ng alal sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Yun po yung malalago, hindi na di-disturb sa anumang aral sa paligid. Hindi natatangay. Tulad ni Paul, determinado siya sa kanyang pagkakilala kay Kristo at pagkakatawag kay Kristo. Yun po yung una, be strong in the Lord. Ibig sabihin doon, passive, hindi tayo gagawa, kundi magpakalakas tayo sa ginawa ng Panginoon sa atin. Kung wala pang ginawang Panginoon sa iyo, saan ka kukuha ng lakas? Then, ikalawa, be strong in the strength of His might. Magpakalakas tayo sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Parang redundant, ano to? Hindi ko maintindihan. Pero napakasimple naman eh. Magpakalakas ka sa kanyang lakas at kapangyarihan. Bakit po? Now, according po sa Ephesians, ang context dito, ang sabi ni Pablo, sapagkat ang kaaway natin ay hindi sa pagitan ng physical, but spiritual. Sa physical, gagawin mo, magpakalakas ka. But sa spiritual, hindi mo kaya yun. Tanging sa ginawa ng Kristo sa iyo at sa kanyang pangako ka lalakas. Kaya, tinutuko ito sa panloob na kahinaan ng Kristiyano. Kahit Kristiyano ka, mayroon ka itong kahinaan. And what is that weakness? Discouragement. Number one talaga nating kaaway is discouragement. Ang Panginoon hindi natutuwa sa discouragement. Kailan man ang Panginoon natin, Iso Kristo, hindi na di-discourage. Sabi mo na, discouragement? Stress. Anong kawayan ng discouragement? Depression. Anong kinawayan ng depression? Suicide. Hopelessness. Huwag tayong dumating sa depression. Kailangan natin pagtagumpayan ang discouragement. At ito sinasabi dito ni Paul, be strong in the strength of His might.
Magtiwala tayo sa kanyang lakas. Magpalakas tayo sa tiwala sa kanyang lakas at kapangyarihan. Ito pong problema eh. Discouragement ay minsan napagkakamalan natin as disappointment. Actually, kadalasan sa atin, disappointed, not discouraged. At dahil hindi natin makita ang pagkakaiba ng discouragement and disappointment, bumabagsak talaga tayo sa discouragement. Dito talaga tayo bagsak. Kaya dapat lang na alamin natin ang kahulugan at pagkakaiba ng dalawang ito. Now, discouragement, dapat natin unawain. Ito yung tinatawag na panghihina ng loob, kahina ang loob, discouraged ka talaga. Sira ang loob mo. Wala kang katatagan, o wala ka talagang tapang na tumayo. Discouraged ka. Nawawala ang lakas ng loob, nawawala ang tiwala, nawawala ang pag-asa, o di kaya nawawala ng espiritu. You lose your spirit dahil discouraged ka. Ito ang kinaayawan ng ating Panginoong Diyos. Now remember Elijah? Si Elijah ay talagang victorious prophet siya, di ba? Wala siyang anumang kabiguan sa kanyang mga labanan. At hinamon niya ang 400 false prophet ni Baal para makipagharap sa isang duelo na maglagay ng mga sacrifice, tas buhusan ng tubig, at huwag gumamit ng anumang posporo, kundi tawagan lang ang kanilang Diyos. At yung 400 prophets na yon, ay ganun ang ginawa nila, binasan nila yung kanilang sacrifice at nagtuluyan na sila nagsayawan, na nalangin tinawag si Baal, 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 at nang sa walang apoy mula sa langit, naggilit na sila ng kanilang mga balat, nagpanagas ng dugo. Yan ang ginagawa ng ibang reliever na yon, no, para ma-feel daw nila na talagang nagsasacrifice sila, may penance, di ba? Pinapalo sa sarili na para daw masabing sila ay talagang Christian, pero wala pa rin nangyari. Pero si Elijah, ginawa niya ganun din ang ginawa niya sa sacrifice, binusan ng tubig, nilagyan ng kanal, binusan pa rin ng tubig, inabis pinabuhusan ng tubig at tinawag niya ang Diyos. At mula sa langit, bumagsak ang apoy at tinupok, pati tubig nagliliyak. That's impossible. Pati tubig nagliliyak. Hanggang sa natupok. At pagkatapos, pinagpapatay niya ang mga propetang ito. So, ano nangyari? Pagod siya. Pagod si Elijah kung maghapon eh. At ito si Ahab, asawa ni Jezebel, nagsumbong. Ganitong ginawa sa propeta mo, si Elias. Na alam minsan, ang boses ng babae, nakakatakot eh. Diba? Nakakatakot minsan. Kahit maliit lang yan. Kaya pa dyan! Sabi ni Mr. Diba? Si Jezebel, gano'n. Nakalasang sulat. At alam mo ito kay Elijah, sa lahat ng ginawa mo sa aking mga propeta, bukas na umaga, gano'n din ang gagawin ko sa iyo. Isumpa ko sa aking Diyos. Alam mo nangyari kay Elijah? Natakot siya, nanginig siya. Tumakbo siya ng ilang milya parang takasan si Jezebel. At pagdating doon, nahiga, at anong panalangin niya? Tama na, Panginoon, patayin mo na ako. Yan ang discouragement. Aabot ka sa depression. Ayaw mo na mabuhay. Ayaw na. Tigil na ako. Even Moses, the meekest man in the whole world, dumating sa punto na, Lord, tama na. Patayin mo na lang ako. Discouragement. Yan ang ayaw ng Diyos. Pagka yan. Dumating ba sa inyo yung gano'n? Nadi-discourage kayo? Yes. Kahit si David. Pero anong gamot ni David? Nung ma-discourage siya. Basahin natin. Psalms 42, verse 5 to 6. At ito rin ang dapat natin gawin. Kapag nakakaramdam na tayo, na ginugupo na tayo, na kainaang loob, discouragement, matinding kalaban niya. Maraming mga taong discouraged na talagang pinupugutan nila ulo nila, pinibigti nila David. Ang sabi ni David, why are you in despair, oh my soul?
Kiniwiste niya ang sarili niya. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko o sarili ko? Bakit ka napapaghabang sa loob ko? Kaya sabi niya, umasa ka sa Diyos! Balikan mo ang Diyos! Be strong in the strength and mighty of God. Anong ginawa ng Diyos sa iyo? Anong relasyon mo sa Diyos sa iyo? Anong pangako ng Diyos sa iyo? Doon ka magpalakas. Sabi niya, umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Hope in God, for I shall again praise Him. Paano niya mag-praise? Paano niya masasamba ang Diyos kung hindi siya manbalik sa Diyos? Ang kanyang pag-asa. Yan po ang discouragement. Now, disappointment, kaiba. Disappointment, ibig sabihin ito pagkatalo. Disappointed ka. Pagkatalo o kabiguan sa inaasahan. Miscarriage of hope. Yung bang nalaglag mo yung pag-asa mo. Nakunan ka ng pag-asa. Yan po ang discouragement. Hindi mo natanggap ang inaasahan mo. Pagkabigo. Kabiguan sa inaasang pag-asa o desisyon na iyong inaasahan tulad ng huwes. Magandang laban mo. Mahusay ang attorney mo. Talagang wala kang kasalanan. Umaasa ka sa huwes sa kanyang final decision, sa verdict. Pero noong sabihin ng huwes na, okay, guilty ka, disappointed ka. Hindi mo natanggap ang inaasahan mo. Kabiguang bigyang lakas ang pag-asa mo. Kabiguang bigyang lakas ang inaasahan mong bagay. Yan ang disappointment. Now, ang taong malakas sa espiritu ay hindi na-discourage. Bagamat disappointed siya sa inaasahan. Ang taong malaman, ang taong malago, hindi kailangan mag-discourage bagamat siya'y madi-disappoint. Si Jesus na-disappoint sa kanyang mga alagad. Pero kailangan hindi siya na-discourage. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, nasaan ang inyong pananampalataya? Yung inaasahan kong kalakasan ninyo, yung inaasahan kong pagsampalataya sa akin, bakit hindi nyo na-exercise ang inyong faith? Disappointed ang Panginoon. Pero never na-discourage ang Panginoon. Disappointed ang Panginoon. Ganon din ang sinasabi ni Pablo tungkol sa mga bagay na nakakasira ng kanyang loob. Ang ginawa ni Paul sa lahat ng discouragement, tiniis. Nagtiis si Pablo. In-endure niya lahat ng pahirap na ito. Hindi siya nanatili discouraged. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 11, 2 Corinthians chapter 11 verse 22 to 28, babasahin ko lang ito ng diretso. Sabi ko ganito, sabi ni Pablo, na dito, siya ay pinapatay ng discouragement. Nilulugmok siya ng discouragement. Pero pinagtagumpayan niya ito. Ito sabi niya, sino ba yung mga Hebreyo? Ako man. Sino ba yung mga Israelita? Ako man. Sino ba yung mga binhi ni Abraham? Ako man. Ibig sabihin, mayroon mga maninila sa kanya na kapwa niya mga Hudyo. Sila ba yung mga ministro ni Kristo? Ako nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkakabilanggo, na hindi mabilang na bubog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbakato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabi ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa ating mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga buwan na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, hiniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Sino ang mahina?
At ako ba'y hindi mahina? Sino ang natitisod? At ako'y di nag-iinip. Kung kailangan ako'y magmalaki, ako'y magmamalaki sa mga bagay na naukol sa aking kailangan. Inaaminin mo, mahina siya. Pero hindi siya nagpapalugmok sa lahat ng discouragement na kanyang dinadanas kapwa sa lahat ng bagay. Ito ang pinagtatagumpayan ni Pablo. Walang makaabala kay Pablo sa kanyang pagmiministeryo, patuloy na itong ginagawa pangangaral. Kaya sinabi niya sa Romans 8:35, sinong makapag-iwalay sa pag-ibig sa Diyos? Kahubaran ba? Ang kahinaan ba? Karamdaman ba? Ang tabak ba? O ano man? Walang sino makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos. Talagang pinagtatagumpayan ni Pablo, ano bang discouragement? Kaya sabi niya, huwag kayong panghinaan ng loob. Yun ang sinasabi lagi ni Pablo. Huwag kayong panghinaan ng loob. Do not be discouraged. Kawawa ang anyo ng mga taong bagsak ang balikan. May mga talagang disappointed. Pero dapat hindi discouraged. Ang mga may hina, ay makitaan lagi natin kawawa. Bagsak ang leeg, makayo-kayo, umulog, sabog ang tiwala. Hindi kailanman naglalarawan ng kalakasan. Hina talaga. Dapat. Saan ba tayo? Kakain na lang. Talagang maraming problema. Hindi ang makasamba. Kasalanan na sa Diyos kung sasamba ako na ganito pakiramdam ko. Nandito ba yung ganun ka? Nagwira. Hindi lalo kami nagkakasala. Lalo kang ibinabagsak ng iyong discouragement. Ngunit ang matibay na mananampalataya, bagamat siya ay disappointed, nananatili sa daan at gumagawa para sa pagbabago ng kanyang harapan. Tumatayo. Hindi nagpapagawa. So, paano pagtagumpayan ng kailangan loob? Aba, unang-una, dapat mayroon kang kasiguruhan sa iyong buhay. Kailangan mo lang sigurado ka sa iyong relasyon kay Kristo na taglay mo ang buhay na walang hanggan. Taglay mo ang author of life, si Christ. Sapagat sino man mayroong taglay ng buhay mula kay Kristo, kailanman hindi ma-discourage, maring ma-disappoint, pero hindi kailanman mabibigo. Dapat mong panghawakan na ikaw ay isang pananampalataya kay Kristo. Dahil ang pananampalataya nyo ng ginawa ni Kristo at pangako ni Kristo, diyan ang magpapatuloy na gagawa sa iyo ng kalakasan. Ikalawa, anong kasangkapan ang dapat natin gamitin o ginagamit ng Panginoon upang mapalakas ang kanyang mahinang Kristiyano? Walang iba, kundi halin. 1 Peter chapter 2, verse 2. Tulad ng isang sanggol, bitiin ang dalisay na gatas, espiritual. Tulad ng sanggol. Alam niyo, minsan naipipicture ko yung kalagayan dapat ng Kristiyano matulad sa isang tuta. Yung aso namin, binigay sa amin na aso ni Kanita, si Trixie. Malaki na siya ngayon. Tapos yung kasama namin aso na si Carla, malaki talaga. Lalaro sila. Ang ginawa ni Mama, pinakain ng gatas itong si Trixie. Pinainom. Hindi yata magustuhan yung gatas. Alam mo, nagpunta kay Carla. Sinuksok yung kanyang muso doon sa tiyan at hinanap yung didi. Si Carla naman nagpapabaya, ginano naman yun. Dalawa niyang kita sa huli, talagang sip-sip itong si Trixie. Wala namang gatas. Pero alam niya kung saan magmumulang gatas. Alam mo, yun ang picture
ng isang totoong Kristiyano, talagang hinahanap yung spiritual na ganas para siya lumago. Kaya nga, dahil sa kalakasan ng kanyang tiwala sa Panginoon at tiwala sa mga pangako ng Panginoon, ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin ano po yun? Mayroon siyang kakontentuhan ano man ang kanyang maging buhay. Kaya niya, lumutang man siya sa karagatan, anurin mo siya ng rumbi ngayon, kung naman. Pero naroon pa rin ang kanyang kakontentuhan sa Panginoon. Hindi po ito yung pagbubuhat ng mabibigat. At hindi yung pagsulong doon, pagtagoy sa kasada, walang nakalagay no, pedestrian crossing, I can do all things. Huwag niyong subukan ng Panginoon. Kaya tanong po mga kapatid, ikaw ba'y malakas? Ikaw ba'y malakas? Saan ka nagtitiwala sa lakas? Sa iyong kakayanan? O sa ginawa ng Diyos sa iyo? Dahil kung sa iyong kakayanan, mayroong limitasyon yan. Babagsak ka, mapapahamak at mapapahamak. Pero kung kalakasan mo ay nagmumula sa ginawa ni Kristo, sa relasyon mo kay Kristo, yun ang tunay na kalakasan. Yun ang totoong kalaguran. Kaya tanong ko ulit, sa palagay mo, tatayo kaya ang panampalataya mo at kalakasan pagdating sa mga pagsubok? Ang totoong Kristiyano napapatunayan sa mga pagsubok. Kaya pagsubok, kumbaga sa bahay na uuga-uga, may hinang tuhod, darating silugin na bagyo. Yung mga tukod na yun, sa bawat tagiliran ng bahay, yun ang ating faith na makapagpapatibay ng bahay. Tatayo ba? Buhay mo pagdating sa mga pagsubok. Sana tumayo. Sana tumayo. Darating ang pagsubok. Tulad ng cross, darating. Sana natin tayong mga. Opo, Panginoon,